So guys, sobrang trending na po talaga ang ganitong klase ng pagpapagawa ng bahay at usong-uso po ito sa social media. Nakikita natin palagi at eto nga, gawa ng mura lang po ang nagagastos nila dito. Sa katulad po nitong half cement, half hardiplex naman po ito. Nung nakaraan, ito naman po ay half cladding. So ito po, pag-uusapan natin at ibinahagi nga sa atin ni owner ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito para mapagbasuhan nyo rin sa inyong pagpapagawa ng bahay. Dahil nga ito'y trending at nauuso ngayon, para makuhanan nyo rin ito ng idea. So ito po yung perspective house na ginagayang bahay. Nakita nyo, may mga design pang canopy, napakaganda. At ito na nga ang resulta, kitang-kita at gayang-gaya na. And then guys, meron pong floor plan ito, nasa dulo ng video. I-screenshot nyo na lamang if ever na gusto nyo. So ito po, talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Sir JJ from Sibutad, Zamboanga del Norte. And then guys, ito nga po, mapapansin natin, napakaganda po ng pagkagawa ng bahay. May design nga po na canopy. And then ito po, makikita natin kung paano po ito inumpisahan. So ayan, nagtaliw po muna ng poste na 4x4 na kahoy. So ayan po, nakikita natin na yung iba po, bakal lang ginagamit. And then, yung trusses niya is bakal. Yan po ay metal stud po, ayon po kay sir, ang ginamit. And then yung bubong naman or yero ay color roof, long span, rib type. So ito po, ibinahagi sa atin kung ilang mga nagamit na mga bakal, yero, metal stud, hardiplex. Kaya ito po ilista nyo at malalaman nyo po at magugulat kayo kung magkano lamang ang nagastos ni sir dito. So ito po, pag-usapan na natin. Ayon sa details ni Sir JJ, ang sukat po ng kabuuan ng bahay na ito ay 48 square meters. Bali ito po yung ginuhit ni sir na meron pa pong karugtong yan, kasama na po dyan yung 48 square meters. So ito po ang nagiging perspective, and then meron po ito sa ngayon na isang kwarto. So provision for 2 rooms po ito, anytime pwede po niya itong dugtungan. And then meron po itong isang CR, sala at kusina. So ito po, up this time, nagkakabit na po sila ng metal stud. Yan po yung pamakuan ng hardiflex or yung pinaka-iskruhan. At kung mapapansin po natin, yung flooring niya, ayon po kay sir, ginamitan po niya ito ng wood or tabla. Mga tabla po yung flooring. Ayan, napapansin nyo, nakahang po siya. Ayan, tabla po yan. And then ayon kay sir, dito po sa metal stud, kabuuan, kasama na yung trusses. Ayan, gumamit po siya dito ng 100 piraso. So sa kanilang lugar, 105 pesos po ang bawat isa. Medyo mura daw po sa kanila. Kaya yan po ang ginamit niya na mga pamakuan. And then yung poste at yung ibang balangka sa katawan ay kahoy. At yung pinaka trusses po ng yero or bubong ay metal stud na rin po ang ginamit. Dahil mas mura raw po. Ayan na nakikita natin. Nabubuo na po yung style at kuhang-kuha na yung forma ng bahay. And then guys, sa mga yero naman po, ayon kay sir ay gumamit siya dito ng color roof, long span, rib type. At lahat po yan ay 29 piraso. Meron po siyang ginamit dito na 10 feet long or ang haba niya is 23 piraso po ang nagamit. And then 12 feet long at nakabili siya dito ng 6 na piraso. Kaya 29 piraso lahat ng yero na nagamit niya. And then ito po, kung napapansin natin, yan po yung dugtong. So yan po yung may mga part na mga hollow blocks. Yan po yung dinugtong niya at maaaring ito po yung room. So ayon po kay sir, sa mga hollow blocks po ay gumamit siya dito ng 200 piraso. And then sa mga semento naman ay nakagamit siya dito ng 11 piraso. And then guys, sa mga bakal, 10mm at 9mm ang ginamit. Nakabili raw po siya dito, 7 piraso lamang na 10mm. At yung 9mm naman ay 3 piraso lamang. So ayan, at nakikita natin, formado na yung bahay. At nakikita natin yung itsura ay talagang malinis at maganda. Hindi pa man full finish. Napakaayos na po at napakaganda na ng resulta. And then yung mga hardiflex nakakabit na po, nakikita natin. At ayon nga kay sir, kabuuan po dito sa bahay na pinagagawa niya, sa hardiflex po ay nakagamit siya dito or nakabili ng 30 piraso. So ayan guys, kung mapapansin po natin sa unang tingin, akala mo hindi siya hardiflex, pero hardiflex po siya. At ang kagandahan, kuhang-kuha po yung design na canopy sa harap na pwede po nating gayahin. So hindi lang pala sa concrete ginagawa itong ganitong design, pwede rin pala sa mga ganitong light material kagaya ng hardiflex. So ayan po yung flooring po, inuulit natin, tabla po ang ginamit ni Sir JJ. Ayan. So ayon kay Sir JJ, ito po ay sinimulan niya noong November 18, 2023. Ayan.
Bilang isang normal na nagtatrabaho lamang ay unti-unti raw niya po itong pinag-ipunan. So kada makaipon ng 10,000 to 20,000, ibubuhos niya ito sa paggawa ng bahay hanggang sa paunti-unti, at ito na nga ang naging resulta, ay meron na po siyang nakikita na napupuntahan at nabubuo na. At tuwan-tuwa nga si Sir JJ na kinukwento sa akin na hindi niya akalain na mabubuo niya ito paunti-unti ang kanyang bahay, at pinakasikreto lamang daw ay sipag at tiyaga at tiwala sa sarili. At eto na nga, ang dating pinapangarap lamang na bahay noon ni Sir JJ, at dahil sa kanyang pagsusubikap at pagtsatsaga, eto na nga at unti-unti ay naisa sa katuparan na ngayon. So once again, congratulations po sa iyo, Sir JJ, from Sibutad, Zamboanga del Norte. Natunay ngang kahanga-hanga at dapat po kayong tularan na bunga ng inyong pagsusumikap ay eto na nga at naisa katuparan na ang iyong pangarap na bahay. So ito nga ang karamihan na tanong ng ating mga manonood, magkano na nga ba ang kabuuang nagastos mo dito? Labor and materials. So guys, ito po. Ayan, makikita nyo, hindi pa po siya tapos totally. Ayan, at nakikita natin, tulad nga ng nabanggit natin kanina, kada ipon lang ni Sir JJ na 10,000 to 20,000, tsaka nilang niya ito itunutuloy. So sa ngayon, hanggang dito lang muna at ipon ulit ng budget. Pero sa ganitong katayuan, ayon po kay Sir JJ, ayan, ang mga metal stud, Hardiflex, at meron na po siyang bubong at formado na may canopy. At nilalagyan na rin po ito ng mga plant box. Ayan po, yung mga inaasinta na yan sa paligid ng bahay. At kitang-kita nga natin na formado na. At ito na nga, yung mga bintana, naka-ready na rin. At kitang-kita na ang resulta. And also guys, ito po yung kanilang floor plan. If ever na interesado ka, ito po i-screenshot nyo na lamang. So ito nga guys, ang tanong, magkano na ang kabuuang nagastos sa magandang panimula ni Sir JJ sa ganitong forma or katayuan na bahay? So ayon sa details ni Sir JJ, dito po sa kabuuang ating dinitalye na ito na binigay niyang materyales na detalye, at yung iba ay mga maliliit ay hindi na natin naisali sa kanyang pagkakakwenta at pagkakasiyasat. Ito pong lahat, labor, na kasama niya mga tropa niya at kasama na rin siyang gumagawa rito. Ang nagastos na raw po niya dito kabuuan, labor and materials, ay umabot na raw po ito ng halagang 80,000 pesos. So guys, abangan nyo po ang continuation nitong bahay na ito dahil napakaganda po nito. Dahil pag na full finish ito, i-feature natin ito part 2 full video house tour. Kaya po ito, subaybayan nyo po ang page natin na ito. At ito nga guys, congratulations po muli kay Sir JJ na tunay ang napakasarap ng feeling niya ngayon na nakita niya kung saan napunta ang kanyang pinaghirapang pera. At ito nga guys, mas lalo pa siyang sisipagin sa kanyang pagtatrabaho at pag-iipon. Bukod sa inspire siya sa pamilya niya, ito pang ang kanyang pinapagawang bahay dahil mas lalo siyang matcha-challenge dito at mamomotivate at tataas ang kumpiyansa sa sarili. Dahil ito nga at nasimulan na niya, tulad nga ng sinasabi natin, kapag may sinimulan ay meron tayong tatapusin. Kagaya nga nito ni Sir JJ, nasimulan na niya ito. Maliit man or malaki, full finish man or hindi, ang importante sa lahat ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay.